Hi guys, good morning. Ayan, magkukwentuhan tayo. Sino dito yung mga nakakaranas ng mga, alam mo yun, yung being a breadwinner ng pamilya. Grabe, ang hirap, no? Kaya ang akala ng iba, ang dali-dali na maging breadwinner. Hindi madali ang maging breadwinner. Ang hirap, Kaya nga ito ang masasabi ko sa mga kabataan dyan. Okay, yung mga nagsisimula pa lamang sa mga buhay nila. Huwag muna kayo mag-aasawa ng hindi pa kayo handa, okay? Okay, mag-aanak sa mga panahon na hindi pa kayo handa, okay? Kailangan pagplanuhan nyo ang lahat ng maraming bagay sa mundo bago kayo lumikha ng panibagong pamilya, panibagong buhay, okay? Unahin nyo muna yung mga sarili nyo, ibigay nyo yung pangunahin yung pangangailangan sa mga sarili niyo bago kayo lumikha ng panibagong buhay. Kayo muna sa sarili nyo ang magsisimula, okay? Sa inyo muna, sa sarili niyo ibibigay nyo muna sa sarili nyo yung mga pangangailangan nyo. Kagaya ng susundin nyo yung mga steps na kinakailangan. Magtatapos ng pag-aaral, magtatrabaho, mag-iipon, magpupundar ng sariling kailangan, kagaya ng bahay, sasakyan, and then ipon uli, and then continue sa retirement para hindi kawawa yung magiging mga anak nyo. Kasi sabi ko sa inyo, magiging napakahirap noon para sa inyong dalawa, okay? Pag ikaw ay bumuo ng pamilya sa mga panahon ng hindi ka handa, meron niyang resulta, meron niyang kapalit, meron niyang bunga, okay? At ang bunga niyan ay ang paghihirap ng kalooban, okay? Ng magiging anak niyo na sasalo ng mga problema ninyo, okay? Si anak ang may hirapan sa problemang papasukin ninyo, okay? Mostly financially. Kasi kung hindi nyo mahaharap ang inyong financial sa panahon ng inyong kabataan at kalakasan, pagdating ng panahon na kayo ay matanda na, maging doble ang hirap, okay? Maging doble para sa anak, para sa iyo, okay? Mostly si anak ang mahihirapan, okay? Kasi syempre aakuin niya yung problema na dapat ay hindi niya naging problema din, okay? Kasi yung kawalan mo ng financial, kawalan mo ng emergency fund, ay hindi dapat magiging problema ng anak mo, okay? Unless ikaw ay naging, alam mo, may ano yan unless ikaw ay naging mabuting magulang, binigay mo ang lahat-lahat sa kanya, pinag-aral mo siya, naihanda mo naman ang sarili mo, yung parang meron ka ding ginawa para sa sarili mo. Pero kung wala at ikaw ay buong buhay mo lang naging pahirap sa anak mo, nagsugal na lamang, hindi ka na nagtrabaho at nagsumikap, gumawa ng maraming problema na ipinasa sa anak, yun ang mahirap. Si anak ang kawawa noon. Kaya, be mindful sa magiging desisyon mo sa buhay, okay? Maging matalino ka sa desisyon na pipiliin mo. Kasi may kapalit yan, okay? Ito ang sinasabi ko, kawawa ang anak. Siya yung magsasuffer ng emotional and financial burden, okay? Dahil sa gagawin mo, okay? Yun ang hindi naiisip ng iba. Dahil akala nila, wala yan, madali lang yan. Lalo na dun sa ang anak ay nasa ibang bansa. Akala nila pag nasa ibang bansa, ang dali-dali ng buhay, tinatain na lang niya ang pera. Ang dali na lang para sa kanya ng pera. Withdraw na lang siya. No. Hindi madali. Hindi madaling kumita ng pera kahit saang lugar ka naroroon, kahit saang bansa ka naroroon. Mahirap kumita ng pera, okay? Kaya ito hindi mo dapat iniaasang iyong kaperahan sa ibang tao. Yung kaperahan mo, sa'yo yan. Be financially responsible, okay? Huwag kang maging asa sa ibang tao, okay? Lalo na kung ikaw ay malakas pa, meron ka pang kakayahan na maihanda yung buhay mo hanggang sa pagtanda mo, gawin mo. Huwag kang maging asa sa mga anak mo, okay? Sa ibang tao. Dahil mahirap yun. Lalo na kung kaya mo pa naman, huwag kang maging pahirap sa kanila, okay? Dahil mahirap talaga yun. Oh my God. At magiging mahirap din sa'yo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi biro ang magdala ng financial and emotional burden sa ibang tao. Napakahirap nun. Ako yan ang pinagdaraanan ko, emotional and financial burden. Kasi nga, ang magulang ko ay hindi niya naihanda yung buhay niya hanggang sa pagtanda niya. And then, nung kabataan ng magulang ko, wala siyang ginawa kundi magsugal lang magsugal. Inaksaya niya yung mga panahon niya sa pagsusugal. Hanggang ngayon, nagsusugal pa rin kahit kalalabas pa lang sa ospital. Grabe talaga. Diba?
what a very responsible parent. Yun. Yun ang pinagdaraanan ko ngayon. And then, ang masaklap pa is, hindi nila ako hayaan na makatulong in my own terms. Nakakainis. Alam mo yung feeling na gusto mong tumulong in your own terms para hindi ka nahihirapan, hindi ka nabibigatan. Pero hindi yun mangyari. Hindi nila maintindihan kahit milyong beses kung sabihin na tutulong ako in my own terms at natulong naman ako in my own terms. Nagbibigay talaga ako, hindi mo kailangang hingan. Nagbibigay ako sa panahon ng aking itinakdang panahon, yung boundaries ko. Okay? Kasi nga, nabibigatan ako kapag hindi ko isiniset yung boundaries ko at sila lang ang nasusunod. Doon ako nabibigatan, nahihirapan ako. Kaya nga, gusto ko magbigay ako in my own terms. Pero hindi nangyayari dahil pakaramdam ko is kapag said na yung emergency fund nila, ay parati na lang ipapaalala sa akin na wala na silang panggastos, said na sila ng panggastos, wala na silang pera. Alam mo yun, napakahirap. Dahil lumaki ako na hindi ko yun, anong tawag dito, lumaki ako na lahat ng mga pangangailangan ko, ako ang nag-provide. Yung pinaghandaan ko lahat ng mga pangangailangan ko. Tapos sila, basta na lang hihingi sa iyo tuwing said na, ang kapal ha. Grabe ang entitlement. Grabe. So, kung tutuusin, hindi ko yun problema. Hindi ko problema yung kawalan nila ng financial, kawalan nila ng emergency fund dahil silang may pananagutan nun sa mga buhay nila. Dahil ni minsan ay hindi ako humingi sa kanila. Alam mo yun? Pero grabe ko makahingi. Sabi ko, kaya tinapat ko yung kapatid ko. Sabi ko, wala akong may ibigay sa iyo. Alam nyo na natulong ako in my own terms. Pero yung hihingan nyo ako kapag wala na kayo ng emergency fund ninyo, wala akong may ibigay sa inyo. Dahil kung tutuusin, kayo ang may pananagutan sa sarili nyong pera, sa sarili nyong emergency fund. Kayo ang dapat naghahanda niyan, hindi ako. Yun ang talagang sinabi ko dahil nainis ako. At ako, nagbibigay ako in my own terms, hindi nyo kailangang hingan. Yun. Dahil ayokong maramdaman na parang obligado ako na magbigay sa inyo. So yun, gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko kasi nabibigatan na naman ako sa ginagawa nila sa akin. Talagang hindi sila nakakaintindi. Masakit sa pakiramdam na ipupursahin mo yung anak mo na magbigay sa iyo na magbigay ng pera. Dahil kung tutuusin, hindi naman problema ng anak mo ang kawalan mo ng pera, okay? Tapos, yun nga, grabe. Hindi ko problema yun. Pero parang pinaparamdam nila sa akin na problema ko yun. Which is hindi. Grabe. Kaya I don't have to get stressed. Kasi, hindi ko yung problema. Yun na lang pinapakalma ko sa sarili ko dahil ayoko na namang ma-stress sa problemang hindi naman akong bumuo. Yun, papasok na ako. Dahil wala na akong oras. Okay, bye.